Guys, sa palagay niyo ba we can really heal fully from past trauma at hurt? Pag-usapan natin yan. Plus, makilaro sa Kwentulong with Marcelo Santos III of Hugot Marcelo Podcast dito sa newest episode ng Siligang sa Gabi, the podcast intro. I am your friendly Jed Center Jed. And I'm your medyo chubby friend, Eat Girl Isha. At kung gusto nyo ng may kakwentuhan, my name is Mike and welcome to Siligang sa Gabi, the podcast. Hello mga ka-okras all over the world! Welcome to our special back-to-back upload. Ito ang episode 140, still with Marcelo. Meron ba kayong isang pinagsisihan later on in life na binitawan nyo? Parang na paano kayo, shit, okay. Sayang, sana hindi ko binitawan to. Ako mauna. Okay. Ako mauna para makapag-isip muna kayo. Yung sa akin, during the lockdown, yung sobrang karurukan ng lockdown, natutunan ko mag-journal. As in, yung nagsusulat ako ng... Oo, yes. As in, everyday. Diary? As in, parang diary? Hindi ko alam kung diary siya pero parang yung journal na parang ano yung na-feel ko today. Oo, ano yung... Ano ba yung nasa isip ko today. As in, parang siyang dump. Dinadump mo talaga yung yung... Ang root word ba niya is journey? Ang journal? Tanong ko si Arnel Pineda. Parang umuwi yung, di ba grabe kasi tayo nung nag-pandemic na parang hindi mo alam, True. Sobrang uncertain lahat, tapos yung trabaho natin at risk of losing our jobs, di ba parang ganyan. So parang nung panahon na yun, ang dark talaga nung times na yun, na parang feeling ko kailangan kong mag-therapy. As in ganun level. And hindi ko na-enjoy yung online therapy kasi gusto ko yung interaction, which is impossible during that time. So what I did was journal. Okay. Oo, what I did was journal. Talagang sinusulit ko the deepest, the darkest, the pinakamaliliit na details ng thoughts ko. Pero tinigil ko siya kasi parang feeling ko tuwing binabasa ko siya, nare-relive ko yung feelings. Na parang nababalik ako dun sa dark place. Parang ganon. So parang sabi ko, parang hindi ko alam kung counterintuitive siya na parang, okay, gagawin ko siya to dump. Pero pag binabasa ko siya ulit, feeling ko, bumabalik ako doon na parang naka-move forward na ako ng ilang steps, babalik na naman ako ng several steps back, parang gano'n. Atras si Jed. Abante ako, pero atras din ako. Pakaluma. Abante ako, atras ako. Kasi galing lang natin sa 90s episode 2 weeks ago. Ang luma. Totoo. Pero yun, so parang ngayon nare-realize ko nung pinag-iisipan ko tong question na to, na parang siguro masaya ring makita ulit yung mga, kung tinuloy-tuloy ko yung pag-journal, masaya siguro malaman kung gaano kalayo na yung narating mo coming from that place. So, yun yung isang sana tinuloy ko, sana hindi ko binitawan. Saan mo nilagay yung journal mo? Nasa Pilipinas, naiwan ko. Kasi limited lang yung bagahe ko dito. Hanapin namin. Nasa ibabaw ng aparador ba yan? Tanong na kay Mara. Kay Mara at kay Clara. Baka may nagkapalit na twins. Jed, ito na. I think this is the plot twist talaga. May kakambal ka. Dapat sinunog mo. Actually, no. Oo nga, para mas ceremonial. Mas may drama. Totoo. Tapos nasa bus ka, no? Nagsunog sa bus. Selena. Nagpasabog ng bus. Totoo. Anyway, kayo. Before kasi nung pandemic, naging sobrang active ako sa pagpa-vlog. Kasi frustration ko talaga na makapasok sa YouTube. Yung like pinapanood. Kasi usually nasa Twitter, Facebook, ganyan. Tapos nakapasok na ako. Like, for 1 month, naka 300,000 followers na ako noon. So, nandun na, nakapasok na ako. Parang bumitaw ako doon sa pag-upload ng mga content ko. Hindi ko alam. Siguro aminado naman ako na kapag nanggigil ako sa isang bagay, ginagawa ko yung best ko. Pero, nagpipik agad. Tas nawawala na ako ng gana. Tapos parang nabe-burn out na ako hanggang sa nawala na. Ayun talaga yung parang until now yung frustration na gusto kong makabalik doon sa ganun. Kaso lang lagi kong iniisip
too late na ba? Parang matanda na ako, ganyan. Ang dami ng too late na ba? Parang ganyan. Ang daming bago. Di ba ang daming bagong pinapanood sa YouTube? Ganyan, totoo. Nasasayangan ako kung sana inayos ko or what. Pero hindi ko naman kailangan sisihin yung sarili ko kasi nangyari na eh. Totoo. Parang, di ba? Parang hihilahin na naman ako pabalik. Ganyan. So, agree. Natuto na lang. Totoo natuto yan. na lang talaga. Charge to experience na lang kumbaga, 'di ba? Meron pa isa pero hindi na siya work related. Yung nagbe-blend kasi ako ng mga fruits and veggies. Bine-blend ko siya every day. Umiinom ako noon. As in smoothie ganyan. Smoothies ganyan. Sobrang ayun talaga yung alam mo yung ang gaan ng pakiramdam mo. Yung wala talagang mga toxins sa katawan mo, parang ganun. Ayun yung naramdaman ko. Sayang lang talaga na hindi ko na siya napagpatuloy. Tapos, every time na babalikan ko, nahihirapan na ako maging consistent. Kasi naging consistent na ako nun. Ayun talaga yung problema ko, yung consistency. So, ano tawag doon sa pag fruititarian ka? Anong tawag doon? Parang vegetarian. Vegetarian. Hindi ba pwedeng snack lang mo yun? Wala lang, fruits. Hindi naman yun lang kinakain niyo for the whole day. Grabe ka naman. Yeah, nagtry ako ng maging vegan for 1 week. Hindi ko kinaya. Ako kasi yung uri ng tao na lahat itatry ko. Parang, iba't ibang food, keto, ganyan, lahat ng experiment. Kaya nga yung mga tao sa paligid ko, friends ko, family ko, parang lagi nilang sinasabi na, ayan ka na naman, hanggang simula ka lang, parang ganyan. So, parang tumatak na sa utak ko na, ay, baka ganito lang talaga ako. Yung, alam mo yung paniniwala ng ibang tao na kapag sinasabi sa'yo ng paulit-ulit, naniniwala ka na rin. So, yes. Bumibitaw na lang din ako dun sa mga gusto kong gawin kasi sasabihin na naman nila na, ay, nakita ko na yan, narinig ko na yan, alam ko na mangyari dyan. So, true. Parang yun. So, next na bibitawan ko, yung mga tao na yun. Kilala nyo kung sino kayo. Yung mga nagsabi kay Marcelo once sa buhay nila, manda na kayo. Kung naririnig nyo po to, wag na po. Wag nyo na ituloy. Sorry. Joke lang. You've been warned. So yun. Di ba? Yeah, totoo naman na kapag paulit-ulit sinasabi sa'yo, naniniwala nagiging ka na. Totoo. Maraming ganyan sa Pilipinas. Yung nasabihan lang ng paulit-ulit, nagkatotoo na. Gusto mo mag-talk ako, Jed? Gusto mo nagpipigil ako? Mag-talk ako. Wag na. Hindi ito ang tamang panahon. Oo. Alam na natin yan. Gigigil ako, Totoo yan. Diyos ko, mga Pinoy. Paniwalain. Ikaw, Mike. Siguro yung work ko pa rin. Gusto pa bumalik. Yun pa rin. Wala pa isang buwan. Oh my God. Totoo ba, Mike? Totoo. Joke lang. Nagkumo rin ako dati. Ano kumo ka dati? Oo. Hindi, yung like stream lang. Oo, yes. Offline na natin pag-usapan si company. Nawala lang sa ayaw na pag-usapan. O hindi naman kayo bad breakup. Hindi naman bad breakup, diba? Hindi ba? Oo, hindi naman. Kay Mike lang. Kay Mike lang bad breakup. Joke. Siguro, medyo related dun sa sinabi ni Marcelo. Kasi, punong-puno na ng memory ng video yung phones ko eh. Hindi na edit yung mga video natin. Yung mga vlogs na day 1, day 2, day 3 nasa cellphone ko pa, hindi pa rin na-edit. Iba na yung itsura ng resort. Saka pa lang ma-edit siguro yung paglubos. Actually, Marcelo, si Mike, sobrang nakakatawa mga vlogs niya dati sa YouTube. Try yung mag-vlog. Nakailan ka? 4 ba? Or 5? Parang gano'n. Tapos tawan-tawa kami. Tapos hindi niya tinigil. Tinigil niyo. Natigil ko. Bakit ka tumigil sa sinasabi ni Jed? Grabe siya. Sa mga sinasabi nila sa'yo? Tawan-tawa nga kami. Supporta nga kami. Grabe ka. Oo nga. Dahil rin ako, people pleaser din ako. Kaya parang minsan iniisip ko muna yung ano kayong sasabihin nila kapag ginawa ko. Pinanood. Kaya mas na-enjoy ko yung podcast kasi dito parang kayo lang.
Oo, tsaka dito ko talaga nasasabi lahat ng hindi ko nasasabi dati. Ano siya, isang number 1 kalaban ng mga content creators yan. I'm not sure if si Marcel mag-agree. Pero parang minsan na-overtake tayo kung ano yung sasabihin ng iba dun sa ginagawa natin. It ends up na hindi siya matutuloy kasi nga wala na, nag-ano ka na, nadala ka na ng mga sinasabi ng iba. Di ba parang ganun? Totoo. Ayan yung pinaka-problema ng mga content creators. Kasi nabubuhay tayo sa comments ng ibang tao. Nabubuhay tayo. Kasi doon tayo humahawak. Ay, nagustuhan ba nila? Di ba? Parang kahit sabihin mo naman na wag mo nang isipin yun. Gawa ka lang ng gawa. Hindi na doon ka doon. Parang inopen mo yung craft mo para sa'yo. And then, ang pinakamasakit lang din, yung mga tao na inakala mong talagang sobrang maintindihan ka, suportahan ka, pero hindi pala. Shoutout pala dun sa mga Shoutout dun sa mga sa mga kakilala natin na hindi nakikinig ng podcast. Go. Nako ha. Hello. Isa-isahin ko ba dito? Ha? Totoo. Oo. Yung mga kakilala natin na hindi man lang sa Patreon. Diyos ko, 150 lang. Joke lang. Pero yun, feeling ko din yun. Sana tinuloy ko. Kasi feeling ko ang daming nakakatawa, madaming, alam mo yun, lahat tayo may kwento na sayang na isa-share sana natin or na-document natin ng maayos. Pero hindi naman tayo tulad nila Bea Alonso na may videographer at mayroong mga location something, ganun. So, kaya, at saka I think naka-affect din yung TikTok na it's the easiest way to edit your videos. Tapos nasanay na yung mga tao sa short forms. Sa shorts, na totoo. Mabilisan. Yung full length na vlog talaga, yung as in ginagawa mo talaga sa isang buong araw is naka-compress na. Parang okay na sila na cut to cut, tas yun agad. Ganun. True. Kaya parang nawalan ka na rin ng gana to tsaka hirap mag-edit, no? Mahirap kaya mag-edit. Totoo. Sa totoo lang din naman. Talaga, feeling ko, nafe-feel ng mga audience na okay, ganyan yung content niya. Pero kung alam nyo lang kung gaano kadami yung oras at saka brain cells na ginugol ng mga content creators to do that. Totoo. Gusto talaga. Ilang santo ang tinawag ko nung ine-export ko na yung video tapos sa dulo hindi naman nag-error, export ganyan. ng maayos. Tsaka yung si Mike, sabi niya, huy, gagawa ka ng reels, ganyan. Tapos pag-export niya, nagiging green screen yung mga iba. Yung mga kaanuhan. Malis. Oo. Totoo. Hindi naman laging pumapabor sa'yo, di ba? Parang ganyan. But anyway, ganda. Okay. Ako, I think yung gusto ko sana mag-doktor nung bata ako. Ha? Okay. Akala ko last year. Doc Asia. Kasi katulad mo, graphic designer din ako ngayon. Tapos parang feeling ko, pinili ko siya because it's like a hobby. Parang yun yung passion ko. Pero feeling ko talaga, parang mas mag-enjoy ako kung nag-doktor ako. Wala Totoo lang. ba? Parang yung, alam mo, na-enjoy ko mag-hospital. I swear. Ang weird, no? Everyday ka kasi nasa hospital, kaya feeling ko. Baka hindi ko rin sure. If I still have, if kaya parang, katawan ko, ganyan, given a chance, I would go back, I would study medicine. If actually, kaya kung hindi lang matagal aralin yung medicine, parang, sabihin natin na 4 years lang talaga siya, parang pwede yun. Pero pag kasi sinabi mo na 7 years, 10 years kasi, parang, tagal eh. Oo, parang, anong itsura mo na pag nag-doktor ka? Diba? Pre-med pa. Oo, magpi-pre-med ka pa. Well, sabi naman na sa totoong buhay, it's never too late naman talaga. Parang you can do whatever you want at whatever age. Pero sometimes kasi practicality lang din, di ba? Parang talaga ba? Gusto mo ba yan at this age na nag-aaral ka ng ganong kalala? Nagme-memorya ka ng mga stuff, di ba? Parang ganun. Yeah, actually, gusto ko. Kaya nga, napapaisip ako eh. Diyos ko, ikaw pa talaga ang gusto mag-memorya. Nagme-memo plus gold ka nga. Hindi mo maalala yung memo Hindi, plus feeling ko if dahil gusto ko siya, feeling ko enjoy ko. Kasi may friend ako na nasa med school ngayon. Tapos sobrang na-enjoy ko yung pag tinatanong ko siya. So, yung mga medical terms. Tapos na-enjoy ko pag tinuturuan niya ako, pag tinatanong ako sa kanya. So, feeling ko, ewan ko. Siya nagreseta sa'yo ng Losartan, yung friend mo? Ay, hindi. Yun, totoong doktor. Physician pala.
physician, family physician. Doctor. Ay, tsaka meron pa pala naalala. Nung Biggest Loser dati sa ABS, di ba meron tayong internal Biggest Loser? True. Nag-stop ako mag-rice nun. Tapos, grabe yung pinayat ko. Kaso, may nagsabi sa akin na sobrang sungit ko daw, na hindi ko na malaya na masungit ako. Siguro kasi gutom ako, ganyan. Pag walang rice. So, nagbalik yung rice. Hence, the happy Felicia. Okay lang. Pero chubby. Sumali ka pala noon? Yun. Sumali ka doon pala pinayat ko. Oo, di ba gumanon ako? Pumayat ako sobra. Compact. Obviously, hindi ko pa kilala masyado si Isha nun kasi hindi ko maalala na pumayat siya ng ganung Ako level. din eh. Gaga kayo! Pumayat ako! Maganda pa picture. Pero ito na yung I think last question for everyone, especially for Marcelo. Si Marcelo kasi advocate ng emotional healing, yan talaga ang kanyang mission sa buhay sa pagpa-podcast at sa pag-create ng content. Pero gaano ka naniniwala na healing or yung pagbitaw can give healing to people? Is there really a thing na fully healed? Ako pala yung guest, no? So, yun nga. Kasi parang nanonood lang ako sa inyo. Akala mo live stream? Nagre-record tayo Nagre-record tayo, Marcelo Akala ko lang. So, ayun. Lagi ko sinasabi dun sa podcast ko na part ng healing yung pagbitaw, lalo na sa mga bagay na talagang humihila sa'yo para maka-move forward. Kasi yun lang naman yung gusto natin eh. Correct. Yung mag-move forward sa kung ano mang pinagdaraanan natin ngayon. Lahat tayo gustong mag-heal from trauma sa nakaraan, sa pagkawala ng trabaho, ganyan, break up, yung mga bagay na nasirang friendship, ganyan. Yun lang yung gusto natin. Pero madalas natatakot tayo na bumitaw kasi kakapit tayo sa kahit napakaliit na chance na baka pwede pa. Pero minsan sa pagbitaw natin, doon tayo nakakalaya na marirealize mo after mong bumitaw na ay, yun lang pala yung nagpapabigat sa akin. Yun lang pala yung pumipigil sa akin. Na mag-explore, mag-travel, maging masaya, magkaroon ng peace of mind. 'Di ba? Sa pagbitaw sa mga bagay na humihila sa atin pababa, pumipigil sa atin mag-grow, sa pagbitaw dun sa mga bagay na yun, dun tayo nagkakaroon ng chance para piliin naman yung sarili natin. Minsan kasi bumibitaw tayo kasi yun na lang yung last option na kailangan natin gawin, na no choice na tayo kundi ang bumitaw. Minsan kasi sarili mo na lang yung sarili mo na yung magsasabi. Nagkakaroon ng physical manifestation yung stress mo sa work, nagkakasakit ka na. Diba? Totoo yan. Minsan may mga bagay na kailangan mo talagang bitawan para lang makalaya ka. Diba? Sa pagpaparaya, doon ka makakalaya. Oh, yung ganda! Sa tanong naman na parang magiging fully healed ka ba as a person or in general? Para sa akin, part ng pagiging tao natin na meron tayong bigat din sa dibdib. Kasi yun yung mga memories na kinakapitan natin every time na haharap tayo sa isang mabigat na sitwasyon. Yung mga napagdaanan natin before, yung mga experiences natin. So, hindi ko masasabi na fully healed ka as a person, pero trying ka na mag-heal dun sa isang part ng buhay mo na pinanggalingan mo, na nasaktan ka, na nasira ka, na naubos ka. So, as long as willing kang mag-try, mag-heal, go mo lang. Hindi mo kailangan na hindi pa ako fully healed parang nakakatamad na, parang ayoko na, hindi naman ako gagaling. Pero imagine, napakadami mo ng pinagdaanan before, napakadami mo ng heartaches, heartbreaks, disappointments. Kailangan mo, at the end of the day, napiliin yung sarili mo, na sa pagbitaw mo sa lahat, sa sarili ka kakapit. Pasok, Billie Eilish. Yun lang.
Uy, pero ang ganda nung sinabi ni Marcelo. Ganda. Na parang ano siya, sa pagpaparaya dun kalalaya. True. A tear fell. Yes. A tear fell. Oo. Tsaka ano isa rin sa mga na-realize ko na parang Hey there, Kat Edigal here, dropping in to invite you to come listen to another podcast of mine called It's Just Like That After 30. Whether you're a Sex and the City fan like me or not, I'm pretty sure you'll pick up a few valuable life and love insights on the podcast, where I break down and share my thoughts and feelings on And Just Like That, the running sequel of Sex and the City. Catch a new episode of It's Just Like That After 30 every Saturday on all streaming platforms. di ba parang halimbawa ikaw, physically, pag nasugatan ka, yes, nag-heal siya na sugat, pero at the end of the day, may scar. Yung parang Yes. hindi naman siya talaga fully nawawala. Di ba? Parang may palatandaan may na mark. sa part na to, na nasugatan ka sa bandang yan. Talagang sa buhay, hindi ka nga talaga mag-heal fully kasi nga, magsasara lang ang sugat pero nandyan pa rin siya bilang alaala. Di ba? Na parang Correct. once in your Magkikeloid life. lang siya. Oo. Namukol. Nagkaano lang siya, nagkamarka. Hindi ko kinaya Battle yung scars. keloid. Oo. Diba yung heartaches mo Literal. pag malamig, sasakit, ganyan. Oo, totoo. Ganyan. Agree. Ang ganda. Parang gusto ko magpa-diamond peel. Bukas na bukas. Diamond peel. Magpa-fraxel. Gusto magpa-fraxel bukas. Yes. Ganda. Ang ganda. Ganda I nun. think it's time for a game. Para... Ay, gusto nyo ba ng mabawi game? Oo. Gusto nyo talaga maglaro, May premyo ba yan? Gusto nyo maglaro, ha? Okay. Kinakabahan ako kapag may games eh. Game. Bakit ano ang game for tonight? Dahil lumanda kayo, ang game natin ay Kwentulong! Oh my God! Oh my God! Okay. Ang kwento natin ay may isang friend na humihingi ng advice. Nakipag-break siya, ayan, sa kanyang sinisinta. Okay. Ang mangyayari ay full Tagalog. Tagalog lang ang babanggitin natin. One sentence per turn. Okay. At susundin natin ang A to Z. Yes. A, B, C, D, E, F, G. Oo. O, mauna na ako. Sakto Tapos, pala, no? Okay. Oo. Kasi buwan ng wika ngayon. Ay, totoo. Ay, sige. talaga? Ang ganda. Oo, naisip namin Akala yan ko na yan. buwan ng wika. Galing. Ang galing, ang galing. Kunwari Salamat, Marcelo. Ikaw talaga. Buti na banggit mo sakto. yan. Sunod mo na si Mike. Tapos, sino sunod Okay. sa'yo? Si Marcelo, Ako. tas si Jed, tas si Isha. Pag ganon. Okay. Sige. Alam mo, darling. Tagalog na, darling. Tagalog ba yung darling? Darling. Iyon, darling. Hindi Tagalog yun. Hindi mo Tagalog yung darling? Ano? Pangalan yung darling. Darlene. Darlene. Alam si mo, darling? Diday. Alam mo, Diday. Diday na naman. Si Diday. Oh, Diday. Alam mo, Diday. Baka kailangan mo lang munang magpahinga. Tapos na yung story. Ano na yun? The end. Buo na. Maraming salamat sa pakikinig ng Siligang sa Gabi. Tapos agad. Bakit ganun? Ang ganda nung ganda. Yun na yun. Next game. Narinig ni Tita yun, move on na siya agad. Parang, Alisa sige. siya. Alisa siya. Thank you, Thank you, friend. Gagano siya. Ay, Uy, letter C. Tagalog. Si. K na lang, abakada. K. Kasi Okay. abakado tayo. Sige. Tama. Abakada. Abakada. Kasi masyado kang nasaktan. darating ka din sa punto na magiging masaya ka ulit. Okay, tapos na. Tapos Thank you. Wala pa. Hindi pa tapos. Letter E. Mike. Ewan ko ba kasi bakit iniwan ka niya? Naging radio show. Naging dubbing. Naging dubbing. With ano, radio show. voice actor pala. Ewan ko ba kasi? Gago siya. Halos puro siya na lang ang inisip mo. Sabi ko sana, gatuwa pa, hayop siya. Ganon, gago siya. Hayop siya. Galit na galit.
Okay. Ano? Sabi mo halos. Ay. Ikaw kasi, bakit ba ganyan ka magmahal? Okay. With feelings Ikaw kasi, ba't ganyan my magmahal? Wow. L. Ila. L na. Walang Bakit J. L? Wala bang Walang J? J. Oo. Buti na lang. Muntik na akong... Sa J pa ako natapat. Oo, buti na lang. Walang J. Ano yung J? L. Pag mo itanong, Marcelo, baka magulat Ano tayo. yung J? Actually, hindi rin namin alam. Pero knowing Mike, wag mo na lang itanong. Oo. Uy, isali natin yung J. Isali daw yung J. Dali na, Gusto nyo ba? Ngayon lang. Isali yung J. Ngayon lang. Request ni Marcelo. Isali daw yung Request J. ko. Okay. Jet, i-bleep mo to. I-bleep mo to. Sige, go. Jojombagin kita. Charot. Tama naman. Kasi mga totoong friends, ganyan mag-usap, di ba? Correct. Lalo ka lang masasaktan kapag pinilit mo pa yung sarili mo na meron pang pag-asa. Malay mo, mas magiging masaya ka sa iba. Totoo. Nag-agree. Nag-agree, friend. Very totoo. Sumagot pa. Keep mo yun. Keep mo Yun yun. yung sa letter T ko Kasama. N. Isa. Totoo. N. N. Naku, ewan ko ba sa'yo? Wow. May ano. Dahil. Acting na Naku, naman. ewan ko ba acting sa'yo? na naman. Enye ba ako? Sige, try mo. Enye. Naging comedy. Ang TV pala. Ang TV pala to. Yes. Walang enye. Walang enye. O Ay, na, okay. element O. Walang N. Oh. Sige, O. O, diba? Sinabi ko na sa'yo dati pa. Pag pinagpatuloy mo pa yan, ikaw lang din talaga masasaktan. Parang totoo Paiyakin na. natin to. Parang totoo Paiyakin na. natin to. Paiyakin natin tong batang Parang to. totoo na. Oo. Ramdamin mo ang lahat ng sakit ngayon. Lily Cruz. sige. Ikaw ba yan, Lily Cruz? Papakiganti pala. Nakikiganti. Ramdamin mo ang lahat ng sakit. Ang batas sa isang api. Ganon. More powers yan. Okay. RS. S. Sakit, di ba? Ginatawan. Sakit, di ba? Lubog na yung tao. Kawawa naman si Diday. S. T. Mumurahin ko na to sa T. Mumurahin ko na to sa T. Sige. Go. Tandaan mo lang palagi na nandito lang ako. Crush kita. Crush kita? Crush pa siya. Crush na pala yun. Yun ang plot twist. Yun ang plot twist. Oo, sige. Tuloy mo yung plot twist. Okay. Crush kita. Crush kita. Oo, kasi Tagalog, crush kita. Crush kita. Crush. Uwi ka na, please. Oh. Live-in pala sila. Nakakatawa. Sabi na nangyari sa batang to. Grabe si Diday Huwag ka nang tumingin sa iba. Kasi nandito naman ako. Sabi niya gano'n. Huwag ka nang tumingin sa iba. Crush Nandito tapos ako. live-in. Kasi pinauwi mo eh. Pinauwi ko eh. Uwi ka na ng Pilipinas. Okay. Oo. Umuwi ka na ng Pilipinas at huwag ka nang tumingin sa iba. Uwi ka- Kasi nandito sa iba. Oo. Correct. Okay. Oh, Kabayo. last. Kabayo Isa. pala siya. Kabayo pala. May Tapaho. Why? Why? Last na to. Waya. Oo. Yan ang sasabihin ko sa'yo Kapag umuwi ka. kung lumingon ka. Pag bumalik ka. Pag bumalik. Confession pala to. Ng Hindi pala sila In talaga fairness. magkausap. Totoo. Oh my God.
Nakagawa na tayo ng movie. Dahil Oo, dito. nakagawa na tayo ng isang Wattpad. Isang Wattpad. Anong title? Anong title ng ano? I-send nyo sa 236. I-send nyo sa 2366. I-send sa MMK. 2366. Hulaan nyo. MMK. Hulaan nyo ang title na walang kinalaman sa storya. Totoo. Hoy, ang galing. Iba ang feels ng kwentulong pag nandito si Marcelo. Totoo. Correct. Nakakaiyak. In fairness. At isa na yun namang kababayan ang natulungan natin, no? Ng advice. Congrats, Diday. Congrats, Diday. Hoy, pero Congrats, totoo Diday. Maraming tidbits na parang kung ano yung pinagdadaanan mo, pwede mong pulutin yung mga iba-ibang letters tas yun ang sabihin mo sa sarili mo. Diba? Masaya na naman ang mga ka-okras natin dahil nakapagkwentulong tayo. Agree. Siyempre, parang gusto kong i-take yung opportunity na to to say thank you sa inyo. Kasi nung mga panahon na down naman ako, nakikinig ako ng siligang. So, yun, sobrang helpful na Huy, totoo ba yan? Na syempre, legit yung down na down ako. Talagang, Huy, ano ba? please, thank you so much. Thank you. Tas alam mo, parang mag-isa lang kasi ako sa bahay. So, tas yung mga friends ko, sobrang na-settled na sila, hindi makausap. Tas every time nakikinig ako sa inyo, parang ako na kayong friends. Parang habang naglilinis ako sa bahay, pinapakinggan ko kayo. So, parang hindi ako nag-iisa. So, yun. Thank you so much. Tagasan ka ba kasi Marcelo? Tagasan ka ba kasi Marcelo? Tagasan ka? Dito lang. Lang. Kami ni Ish. Huy, salamat naman. First time namin makarinig kasi ng ganyan na na direct feedback sa atin. Kasi usually binabasa natin sa shoutout. First time namin narinig ng live. Huy, sobrang salamat. Totoo yun. Yeah. Sobrang laking tulong. Kaya thank you. Thank you, Marcel. Paano mo na-discover? Doon sa event. Hindi sa event. Pagkakita ko, sabi ko parang bobo naman itong Hindi, di ba? Sa event, di ba? Pinilit natin si Marcelo sa event. Oo, sa event. Tapos sabi nyo, sa siligang. Tapos sabi ko, uy, sige, pakikinggan ko yan. Yes. Tapos, ayun, nakinig na ako. So, yun. Doon ko na kayo na-judge, parang ganyan, habang ito na naman si puro na naman to, parang ganyan. Puro na naman ito yung mga sinasabi. Puro kapastusan. Bakit ako yung pinaka-na-judge? Bakit ako yung pinaka-na-judge? Uy, sobrang thank you. Hindi, yun nga, sobrang saya ng every time na nakikinig ako. Uy, salamat. Ka-touch naman. Tsaka swerte din ng mga naka-Patreon. So sana Patreon sila. Kasi nakikita kayo, 'di ba? Narinig niyo Iba yun? yung feeling. Kaya nga sa mga nakikinig, sobrang iba yung feeling. 'Di ba sa halagang 150? Yes. Iba yung experience. Juicy pa ba? 'Di ba? Meron akong 20% dyan use the code Marcelo 20. Hugot Marcelo. Uy, salamat. Hindi, ibang experience kapag nakikita kayo na nagkukwentuhan. Parang bukod doon sa napapakinggan kayo. Kasi iba yung facial reaction, yung tawanan. Yes. Tsaka ang hirap kasi, di ba, ewan ko, sa podcast, lalo na pag ganitong interview format, ang hirap i-edit pag yung, alam mo na, may sinasabing visual yung tao na hindi nila naririnig, hindi nila nakikita. Naririnig lang nila. So, ang dami namin kinakat na sa Patreon lang napupunta kasi nga, doon talaga visual yung mga tao. Makikita mo talaga. Yes. So, mas marami talaga doon. Agree. Tsaka, di ba, parang monthly lang naman yun. So, divide mo siya sa 30 days. 5 pesos lang. Oo, 5 pesos a day. 5 pesos per day. Ano Juicy yun? pa ba? Agree. Huwag ka muna mag-candy. Huwag ka muna candy na ilang araw. Hayaan mo bumao hininga mo. Once a day pala. Yun lang. Yung isa namin listener sabi niya, isang milk tea lang yun. So parang di ba? Ititigil niya lang isang milk tea ng isang milk tea lang yun. Diba? Anyway. Sinare ko na sa mga high school friends ko na, uy, dito si Marcelo, yung dating Sinare na niya na rubbing elbows na kayo sa event. May picture ka na. Ay, pwede bang share? Go. Meron akong TV series ngayon na under Viva One. Kung hindi lang tayo sumuko sa Viva One app.
Nice. Oh, yung bonggas. Uy, grabe ka. Congrats, Marcelo. Ikaw ang totoong multimedia star. Ikaw ang totoong multimedia star. Totoo siya sa multimedia star. Carlo Aquino. Carlo Aquino, yes. Carlo Aquino, Colleen Garcia, Raisa Senon, 6 sila. Basta marami sila. Abangan nyo rin yung Viva Max ko, ah. Ha! Viva Max! Viva Max. Uy, salatan mo naman daw si Mike ng pang Viva Max, Marcelo. Wala sa branding. Uy, yung sa Viva Max, marami mga comedy na naman doon. Yung mga... totoo ba? Oh. Tawag dito. Yung mga classic na comedy, oo, horror. Totoo. Yung mga lumang movies. Oo, totoo. Kasi yung mga pinapanood ni Mike, mga Pantasya, ganyan. Alam. Memorize. Lechonera, ganyan. Nakakatawa yung mga, mentions man ang title. Uy, pero magandang segue yan kasi yun nga, nabanggit na ni Marcelo yung mga up-and-coming projects niya. Aside from those, gusto mo nang i-share sa mga ka-okra kung saan ka pa nila makikita in case hindi pa nila alam. Go, Marcelo. Ayan, sa mga mga ka-okra natin, mapapakinggan nyo po yung Hugot Marcelo sa Spotify. Hugot Marcelo Podcast. Nasasamahan ka sa healing journey mo. Aww. And sa Twitter, sa X, ako po si Marcelo. Instagram, ako po si Marcelo. And yung sa Facebook ko, Marcelo Santos I. And after siguro ng season 2 ng Hugot Marcelo Podcast, mag-a-active ulit ako sa YouTube. So yan, babalikan ko na yung sayang binitawan ko before. I love it. Ayun. Nako, mabubuhay Push. mga Sana, YouTube fans mo lalo. masuportahan nyo. Correct. Yes, totoo yan. Huy, maraming Nasa maraming TikTok din pala ako. salamat. Yan. Yes. Ililink natin lahat yung mga ni Marcelo sa show notes para i-click nyo na lang yan para makita nyo sila. Tapos, OnlyFans. Hoy, meron ka din. Hoy, sure ka ba? Hoy, meron ka din pala. Uy, ano yun? Patreon lang alam ko eh. Sabay ano yun? Nabuhayan si Mike. Totoo. Patreon lang alam ko. Meron pala Patreon lang tayo. Grabe. Uy, pero seryoso, maraming salamat, Marcelo, for saying yes to this guesting. Maraming salamat for Thank you so much. sharing Thank you so your much. thoughts. Alam namin na medyo ang dami mo nang nasabi sa iyong podcast, pero ang dami pa namin napulot dito sa guesting. Sobrang maraming salamat. Ibang flavor ang nadala mo sa conversations for today. Correct. Thank you so much. Thank you so much din sa pag-invite. Maraming salamat, Marcelo. Mga ka-okras, you have reached the end of our back-to-back special. This is episode 140. Yes. Thank you so much for listening, and we will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Ang last words natin for this episode, laging sinasabi sa atin ni Marcelo, mahalaga ka. Di ba, Marcelo? Yes. Yes. Bye, guys! Bye! Siligang sa Gabi is an original podcast produced, edited, laid out, and home-cooked by Jed, Isha, and Mike. Don't forget to follow us on Spotify to never miss an episode. Dahil may miss namin kayo. Are you tired of how divided society is? Do you believe in being open-minded as opposed to being closed-minded? Do you believe that we need to have empathy instead of intolerance when we talk to people that are different than us? Well, then, you're part of the hopeful majority. My name is Manu Meal, and every week I host a show called The Hopeful Majority with Manu Meal, where we talk about building a new movement, an aspirational idea of how we move forward, not within party and political labels, but as people.